bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio o sa Tibok Pilipinas, untop alas 8 sa buntag. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Mga ikalamay nga adlaw, kumusta? Welcome sa Lain na Sab nga episode, Lain na Sab nga edition ini atong tulumanon Newsline dinhi sa Bantay Radio Cebu. Sa naandan kauban ninyo nining maong programa, kining inyong kabantay, inyong higala sa kahanginan, June Carillo. Adlaw nga Lunes na Sab, sa 22 sa Hunyo tuig 2026. Daghan kong paambitan ninyo nga mga balita, i-share ninyo nga mga issues karong adlaw mga higala. Kini nga itong tulumanon inyo ning makita og mabati pinaagi sa Facebook Live, sa atong Facebook page. Kunya inyo sang madungog dito sa South Radio 102.9 MHz FM station nga nanukad sa Pagsibya sa Karkar ug Argao, Sugbo. Dito sa bagatan nga bahin sa atong probinsya sa Sugbo. Inyo sa ding ma-access pinagi sa atong YouTube channel, pinagi sa pag-type sa Bantay Radio Cebu. Doon ay daghanang utana og tinuod ba ng ilang mabasa sa social media nga doon ay super typhoon nga moigo sa Pilipinas. Kunang ako gining gihatagan og gamay nga research mga higala. Ug karon na mo ipakita ninyo ang live satellite sa Zoom Earth aron makakita mo sa hitsura hain ang Pilipinas ug hain sab ang bagyo. Tinuod dunay bagyo apan dili ni super typhoon. Apan gimonitor karon sa Weather Bureau sa Pag-asa ang bagyong Francisco nga niya sa sud sa Philippine Area of Responsibility. Maayam guning matarong nato kay dili na to hadlokon ang mga lumulupyo. Dili isa na to sila tugutan nga mo kumpiyansa lang. Unya dili lang ta mo pahibaw. So kinalang ang matuod mo ay atong isulti. Weather forecast ni apan doon na may mga scientific nga mga methods nga maka-forecast sa bagyo. Sama pananglitan sa mga satellite, mga images sa satellite makita man So mani nga among ipakita ninyo ron sa Zoom Earth, live satellite ni kung hain ang bagyo. Gimonitor sa Pag-asa ang bagyong Francisco. Ang international name unta nini sa didto panigawa sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Gitawag ni siya Typhoon Mekhala. Apan pagsud na sa PAR, ginganlan na ni sa atong local name nga Francisco. Unsa may status nining bagyong Francisco sa pagkakaron? Gi-classify ni dili isip usa ka super typhoon, kundi usa ka standard typhoon. Kasarangan lang nga typhoon. Ang hangin ini mga higala, doon na siya 140 ka kilometros matagtak na, nya doon ay pag-unos nga 170 kusog-kusog sab.
Matod pa sa classification system sa pag-asa, kining bagyo nga mukapin og 185, wa pa ni kaabot, puwera pangandoy lang, no? Mukapin og 185 kilometers per hour. When adunay sustained winds, mao ni ang makonsider nga super typhoon katong sama sa bagyong Yolanda niadtong 2013 o katong bagyong Odette niadtong 2021. Hain man ni si Francisco sa pagkakaron. Ang pag-asa nag-ingon nga tuan ni sa mga 715 ka kilometros silangan nga bahin sa Tugigaraw, Cagayan. Tuan na sa Tumoy gyud. Tumoy nga dapit sa Northern Luzon. Unya nag-irog ni 30 ka kilometros matagtak na paingon sa Kasadpan, amihan ng Kasadpan. Pero kung makita ninyo sa satellite, gipasikan na sa mga kanabitang mga model sa pag-asa, dunay dakong tendency nga mo recurve, ha? Murag mo liko, dili pasod sa Pilipinas kundi dili pagawas. Ang present tracking sa Francisco giingon nga dili gani posible nga mo landfall sa bisan diin nga yuta sa nasod nga Pilipinon. Unya kini gipaabot nga mo decelerate sa ato pamuhinay, unya mo recurve ug mo exit na sa Philippine Area of Responsibility. Apan mao ni ang side effect sa bagyo. Dunay mga pag-uwan. Bisag dili pa ang bagyong Francisco mo sod sa bisan o mo landfall sa bisan asang lugar sa ato sa Pilipinas. Nakapakusog ni sa hanging habagat kining southwest monsoon. Kung kusog man ang hanging habagat, naapagid ng mga localized thunderstorms mo nang matagkaroon og unya makasinati tag uwan. Pagdag-om sa kalangitan, tutaligsik, unya naagyo'y bunok nga uwan. Apektado nini hapit tibuok Pilipinas mga higala nining pag-uwan. Visayas, Mindanao, Palawan o pipila ka bahin sa Luzon. Ug niara ang importante kaayo nganong ako ginigiuna dinhi sa atong programa karong buntaga mga higala. Perti nang inita ang palibot nato. Pero matag karon og unya makasinati og uwan ang uban nga mga bahin sa Pilipinas. Nagpasidaan ang pag-asa. Ayaw mo pagtuo dayon ni anang mga fake AI edited weather maps. Ipakita na nila sa social media, Facebook, YouTube, AI edited, unya fake na. Gusto na sila nga makakuha og daghan nga mga views, daghang reactions, kanan hadlok, magampo, ug uban pa, para na sa monetization sa ilahang mga account. But, ang resulta ni ana, nahadlok in town ang daghan uyamot nga kaigsunan na to. So, klaro, dunay bagyo ni asod sa par, tuan na dito sa Tumoy. Dili ni makaigo matod pa sa bisan asa nga yuta dinhi ang hangin, ha? Ang kusog nga hangin apan maigo tas uwan. Kay gipakusog lagi niini ang habagat, ang southwest monsoon. Punan pa nga naay easterlies kanang hangin gikan sa silangan sa Pacific Ocean, unya dunay localized thunderstorms. Localized thunderstorms gani nahinomdom na tingali mo ato naman ang gituki dire. Kay nagtuon man santa nining mga artikulo o mga gipanulti sa Weather Bureau plus ato pag yung gipunan sa atong kaugalingong research aron nga maka-share pod mi diha ninyo kanang localized thunderstorms mo produce nag-uwan nga patak-patak. Example, uwan diri sa Cebu City apan way uwan sa Tupad nga syudad sa Talisay. Uwan sa Mandawi City dili mag-uwan sa Tupad nga Konsolasyon. Sa pa localized ang pag-uwan. Posibleng init gani sa ubang mga lugar. Unya kini nga klasihas uwan mohonong radayon dili mulungtad og dugay. Mao na ang kanang uwan nga dugay kaayo mo tong mga uwan nga dagyod sa bagyo. Kining uwan nga atong masinati dili ni daan ang Francisco kundi dili ang Francisco nagpakusog lang sa southwest monsoon. So muna ayaw mong tuo sa mga fake o AI edited weather maps.
Mo to'y una na kong gihisgutan kay baw kong daghang nabalaka sa magsige na magutaron og tan-aw sa Facebook, sige tag-scroll sa uban pa nga mga platforms, inyanaaman say mga doon naman say mga kaigsuunan na to nga gusto sige og daghang views. Maghimo silang mga fake AI edited nga mga weather maps, mga pictures, mga hulagway nga makapahadlok nako apan exaggerated na gipasubrahan na pag-ayo aron maka-attract og attention. Atong tagna karon mga higala 11 minutos na pasado alas 8 niyata sa unang bahin sa atong programang Newsline. O karon atong isgutan ang may tungod sa 4-piece. Kining 4-piece mga higala, ano to ni? Pantawid sa Pamilyang Pilipino program. Kuani ka nga daghan na kainig na tabangan. O niya may tungod ni sa pag-enroll sa 4-piece. Ang akong hisgutan karon apan sa dili pa magpahinom-dum na ta. Newsline. Bring health into your home. Ako si Tita M, ang co-woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog permi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga, suka ko, hundang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa, ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahibigon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Abot ka ninyo sa Lacto Puffy.
ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Coffee. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. May gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom ni mo, ma-feel ni mo nga katong stomach disorder ni mo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan din sa imong sulok-sulok, mawagtan na siya. Maribad ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Newsline. Alas 8:19 na padayon ta sa atong programa mga higala Newsline. Dini sa Bantay Radio Cebu. Kato mga pamilya nga nahilakip na, apil na sa labing bag-o nga listahan sa mga potential nga mga beneficiary sa 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Sugbo ug Bohol. Mao ni ang Region 7 kay Galaan. Sugbo ug Bohol. Kinahanglan una nga muagi og eligibility verification sa dili pa sila maka-enroll sa 4Ps. Kini matod pa sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 7. Kining maong pahinumdom, ilang giluwatan human nga ang ahensya naka-release na sa 14D o 14E lists. Mao ni labing bag-o nga mga listahan nga dunay kapin sa 57,000 ka potential beneficiary families. Mga pamilya nga maka-avail nining nindot kayong programa sa 4Ps. Ang mga kopya nining maong listahan gipost na sa mga barangay hall ug uban pa nga mga pampubliko nga mga lugar. Apil na usab ang advisory nga nagdetalye sa mga schedule sa registration. Mga lugar asa ang pagpangrehistro, asa ang pag-validate, ug uban pa nga mga documentary requirements, ug uban nga mga lagda. So, kinahanglang mag-monitor mo ini ha, kamo nga
kamo nga nag-aspire o naglaom nga mahimo mong beneficiary sa 4Ps ng inyong pamilya, palihog monitoran ni sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay kay gi-share na ni sa DSWD ngadto sa mga barangays. Hinoon gitumbok, gi-emphasize sa DSWD nga ang pag-i-appeal sa listahan dili na automatic nga kung na-appeal mo sa listahan mahimo na gid mong beneficiary sa mong programa. Inclusion in the list does not automatically guarantee enrollment in the Pantawid Pamilyang Pilipino program. Matud pa ni Regional Director Shalane Marie Lucero. Mao ni siya ang Regional Director sa DSWD. Ningon siya nga ang tanang mga potential beneficiaries mo undergo moagi pag-assessment pagdeterminar kung nakakomply ba sila sa tanan ng mga requirements alang sa eligibility. The validation process includes verifying the presence of qualified school-aged children. Importante sa pamilya nga mahimong beneficiary sa 4Ps na bata nga nag-eskwela. Ug uban pang documentary requirements submitted by the concerned family. Kining naglaom o nag-aspire nga mahimong beneficiary sa 4Ps. Unsa pay uban nga mga requirements? Birth certificate of children. Valid government-issued ID of parent or guardian. Katubang atong national ID sa PhilSys. Ubaka UMID ID, driver's license, voter's ID sa ginikanan o guardian. Uguban pa nga mga government IDs, no? Unya, marriage certificate kung nakasal ang guardian, no? Kung solo parent, naa siya solo parent ID. O ID sa persons with disabilities. Katong doon ay mga apan sa lawas, mga PWDs, naamoy ID nga ipakita. Guban pa nga proof o prueba sa inyong pagkasakop sa vulnerable sector. Nyalain pa nga requirement, affidavit of guardianship and legal proof kung ang caregiver ang nagbantay sa bata nga eskwela dili mo'y biological nga ginikanan. Tanan nga mga sakop sa household o sa pamilya kinalan nga ma-registered usab ug dunay ID aron ma-facilitate ang identity verification. So, dili automatic ha nga og nalista na mo diretso na nga ma-enroll mo sa 4Ps. Doon na pa'y mga requirements nga kinahanglan inyong isubmit after which kana posible na nga mahisakop mo sa 4Ps. Nya doon na mo'y kuan kanang mga payout, ha? Kwarta sa gobyerno nga ihatag ninyo subay nining maong programa. Okay. So, hinauton ta nga nakatabang ninyo ning atong programa ang Newsline, nakatabang ninyo sa kasayuran may tungod ni ining programa nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Niya sa tay balita mga higala para sa mga motorista katong wa pay plate number. Wa pay ka nang permanente bitaw nga plate number, temporary pa nang ilang gigamit nga mga plate number diha. Inigrehistro sa inyong sakyanan, mahimo na nga mo claim pod mo sa inyong license plates kana kun available. Mao ni ang balita mga higala gikan sa Land Transportation Office. Ang mga motorista nga mag-renew sa ilahang kada tuig man i-renew ang registration sa atong mga sakyanan, 4 wheels o mga motorsiklo. Kaniwa pa mo'y permanent nga plate. Temporary plate number pa inyong gigamit o dili po ni sala ninyo labi pa o pa dili pa available sa LTO ang permanent plate mga higala. Apan karon ang LTO nagmando na sa ilang o sa iyang mga satellite offices nga
kung doon na gani magparehistro diha, mahimong makaklaim diha sa ilahang plate number kung available na ha, ang mga motorista. Sa usa ka order nga pinitsahan og Hunyo 10, si Regional Director Wendell Dinglasan sa LTO 7 bimando sa tanang opisina nga automatic i-check ang status sa sakyanan o hain ang dapita ang license plate niini atol sa pag-renew sa registration. Kini maong mando naglakip sa mga district offices sa LTO, extension offices, licensing centers, e-patrol mobile units, ingon man ang MERDUS unit, Motor Vehicle Inspection System kun MVIS, ug ang Visayas Plate Courier and Distribution Hub. Apil nang gimanduan pag-coordinate mo aron ma-release na taon ng dugay na kaayong gipangandoy sa mga tag-iyag sakyanan, motor ug mga four-wheeled vehicles. Hain ang ilahang plate, hapit na madunot ilang mga sakyanan wa pa ang ilang permanent plate. The policy seeks to streamline the release of license plates and reduce the number of unclaimed plates across the region by making verification of routine registration transactions. Doon na mo guni problema ang LTO nga hangtod karon. Nag-hold over pa hangtod karon. Na problema ang LTO, kinanay mga plate number wa maklaim sa mga tag-iya tungod kay daghan man sang mga higayon nga ang mga tag-iyag sakyanan mo adto sa LTO, ini-claim nila mayon wa pa di pa available inyong plate. So, kinsa may magpunay adto kada adlaw nga busy man ang mga tao sa ilang trabaho o sa ilang negosyo uban pa nga panginabuhi. So, mao na nga nagpundok ang mga license plates. Naasa dayo manakop diha sa kadanan nga moingon nga nung temporary man ni imong plate number, makadugang sa traffic, makapurwisyo sa mga motorista. Kunya dili pod sa nila kay sa nis LTO kay dunay mga tuig mga higala nga way available plates. Sa una man god didto ni sa gawas gi-order ang paghimo sa mga plate numbers, no? Kaya karon hinoon kaugalingon na natong factory buhatan sa plate. Plate numbers ang naghimo. Pero mao lagi na, no? Dunay mga tuig nga wa pagyoy available plate numbers dili pod sa driver o sa tag-iya sa sakyanan nga wa siya plate number kay kun mukuha siya dito sa LTO balibaran man siya dayon nga dili available. So kining kang Regional Director Dinglasan, ang atong Regional Director sa LTO 7, corrective measure na ni nga kutob sa available i-release na niya pahibaw ang mga sakyanan. Kutob sa magpa-renew sa sakyanan, motorsiklo man o upatligid, inigparehistro nila, inag-renew sa ilang registration ang taga-LTO mususi. Hain namang plate number ini, kunaan na ang original, na nakatong permanente nga plate number issued by the Land Transportation Office, i-release na dungan sa pag-release sa renewal of registration. Good news! Maing pakpakan si Regional Director Dinglasan. Kung matuman lang unta niya, tumanon lang ni sa imong mga district offices o satellite offices sa LTO kay mao may gimanduan nining maong directive sa atong Regional Director sa Land Transportation Office, Central Visayas Region. 29 minutos na kay galaan, human mo labay ng alas 8, magpahinom-dom sa ta. Newsline. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok pinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree.
Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Aman gawas na ini dunang ginigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mupatog sa high blood pressure ug mapaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mga hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home.
Newsline. Alas 8:35 na kay galaan. Atunga-tunga na ni. O lapas na tagamay tunga-tunga ni ng atong tulumanon. Newsline. Kailan balita? Bad news ra ba? Musaka ang presyo sa kuryente nining buwan sa Hunyo. Ang mga doon na ang mga consumer ba, na doon na yung mga Pinoyanan, apil na apod ang mga opisina ini, no? Uguban pa nga naggamit sa kuryente. Doon na advisory ang Visayan Electric Company, yung VECO. Yung mao'y distributor nato din sa Metro Cebu. Nga musaka ang presyo, ang bili sa kuryente sa ito pa musaka ang atong electric bills. Nining Hunyo, gumikan lagi kay apiki sa reserba ang Visayas Grid. Ug mao man gani na hinungdan nga tingali matag karon og unya. Sud sa milabay ng pila ka adlaw, pila ka semana, nakasinati mog mga brownout. Dunay yellow alert kanang kuwang o gamay ang reserba. Ug kanang red alert gyud ganawa na gyud, kuwang na gyud ang amount sa kuryente kung itandi sa atong total demand. Sa iyang advisory, ang VECO miingon nga kining power rates posible nga ma-reflected na ni sa sunod nga pagkadawat ninyo sa inyong electric bill. Ang hinungdan ini mga higala kombinasyon sa market o grid factors nga nakapiktar sa Visayas Grid. Kini nga kuwang sa reserba tungod kay daghan nga mga generating units nga nangaguba, wa na maka-generate og kuryente nga itampo sa kinatibuk-an nga supply sa kuryente. Ang power generation mo'y problema nini mga higala, hopefully mahinayon na tong Senate investigation. Ngano man eh? Nganong ingon ni ini ang sitwasyon nato ug kun dunay nangaguba unsa man giayo na ba ang mga power generators? Wa ibutyag sa VECO pila ang increase. Pero niingon ng daan ang VECO nga dunay i-reflect nila sa ilang mga bill nga umento. Higher generation cost driven by tight supply conditions in the Visayas Grid o nipasaka sa mga presyo ng wholesale electricity spot market kun WESM. Tungod lagi sa limitado nga reserba og ingon man ang nisaka nga demand natural. Pareha man ni sa ubang commodity ang kuryente nga nag-agad sa law of supply and demand. Taas gani ang demand o niya mubo ang supply, bumahal. Matod pa sa VECO, kining grid conditions forced power providers nag-rely na ron sa mas taas nga presyo sa pag-generate og kuryente kay ang nag-generate sad nangaguba man ang uban, so ang nahibilin nga functional pa nitaasad ang ilahang cost o operating cost. Huwag mo na hinungdan nga kita nga mga end users sa kuryente mga higala, kita dayon ang mahasngan sa kita'y mag-anto sa gidugangan nga presyo sa kuryente ug mo reflect ni sa atong electric bills. Kung ato nang gi-budget, mo ni ang akong kuryente, mo ni akong igbabayad sa kuryente, mo ni sa tubig, mo ni abang sa balay, and so on and so forth. Makuha na ni. Madiskaril na ni nga atong budget mga higala. Punan na lang is pangutang tingali. Kaya wa man mo usbaw ang atong kinitaan matagbuan. So man ang ningong kong bad news pero dili pod mahimo ako nin tago-taguon ninyo. Kay nakahibaw man ko nga mao ni ang advisory sa Visayan Electric Company. So brace yourselves. Mas mutaas na ang inyong bayranan sa electric bills posible nining buwan na. O kung nakadawat na ba mo sa inyong bill para nining buwan sa Hunyo. Tuntak na karon mga higala, 40 minutos na pasado
alas 8, doon ay nahibiling 20 minutos sa atong pagpanag-uban sa atong programa. Kutob man ta sa alas 9. Ako na yung shout out atong mga naandan nga tigsunod nining atong tulumanon. Akong amigo nga pare, kura paroko diha sa San Juan di Sahagun Parish Church sa siyudad sa Toledo, si Father Ben Ihares. Kumusta, Pads? Ay, natuntang naaka sa maayong kondisyon ron. Maayo ang imong pamati sa pagkaron, Father Ben. Kuya Nick Pipito at Toledo man ning atong mga no? Kuya Nick Pipito, Provincial Board Member, posibleng dunay sesyon ron ang Cebu Provincial Board. Unya siya may president sa siya may presidente sa Philippine Councilors League Cebu Province Chapter, posibleng tambong ni Kuya Nick ron sa sesyon sa Provincial Board. Ang Junta Provincial di ay doon na doon na out of town session matod pa. Og kining mga out of town session ayo mo kibong kasagaran sa kasagaran sa mga session sa mga konseho o mga Bible oranan sama sa atong provincial board ana sa Kapitolyo, baka ang konsehal diri sa Cebu City Hall. Pero kung mag out of town session na ganina sila, buti pasabot mo paduol sila sa mga tao, mo paduol na sila sa katawhan mga higala, mo na nga mas duol na lang po ninyo ang paghunghong nila. Ako lang yung i-announce din ikano sa atong ilahang unang out-of-town session o kung asa sad sila padung. Ha? Dili ni, ayaw mo pagtuo nga junket ni, kung ani ka nang pagpaduol gini. Murag outreach program ni nila nga inay naara sila sa ilang mga air-conditioned nga mga session halls. Muana sila sa inyong mga lugar, anha sila mag-session aron nga makaduol mo sa atong mga magbabalaod. Ako sa isgutan mga higala ni kolom ni Jarius Bundok sa Pamantalaang Nasyonal. Sa Philippine Star. Ang iyahang lindog mga higala nag-ingon nga angay nga i-veto o babagan ni BBM ni Presidente Bongbong Marcos ning proposed bill sa iyang anak nga si Sandro Marcos may tungod sa anti-political dynasty. Ngano ka, no? Ngano magka nga iya mang gusto nga i-veto o babagan pinagi sa veto power ang anti-dynasty bill nga dugay naman tang nangandoy og anti-dynasty bill. Hapit naman mo 40 ka tuig ning atong konstitusyon gimbutan man na diha sa Batakang Balaod sa atong 1987 Constitution. Sa sunod tuig 2027 na, mo 40 years old na ang atong konstitusyon. Naa diha nga idili ang mga political dynasty. However, wa gi balaod nga napanday nga nagpugong sa anti-political dynasty sa ato pa wa matuman ang gimbutan sa atong Batakang Balaod kay galaan. Kinitungod kay kasagaran sa atong mga magbabalaod ilabi na sa Kongreso ug sa Senado. Puro mga members of political dynasties. Kana bang magparinti, managsuon, amahag anak, banag asawa, gamang lingkod isip mga political leaders. Of course, nakalingkod sila kay gipaagig eleksyon, but kung gituman pa doon na pa'y enabling law sa gimbutan sa konstitusyon, dili unta na makalansan ang usaan na nila. Usara unta. So ako ning padayonon ang giingon ni Jarius Bundok, ha? Inilang kolumnista sa The Philippine Star. Business, professional, and civic groups banded together this week against the fake anti-political dynasty bill of the House of Representatives. Duha man niya ni. Dunay version sa ubos bay balaoranan sa mga congressman. Doon na po doon niya version sa Senado.
apan wa pa ni maghisgot sa Senado, dire lang ta sa Ubos Bible Oranan nga gi-sponsor jointly nilang Speaker Boji D og sa anak ni Presidente BBM nga si Majority Leader Sandro Marcos. House Bill 8389 gibunyagan ni nila og fake anti-political dynasty bill. House Bill 8389 approved on third and final reading on June 3rd. Yatong sayo nga bahin ining buwana actually legalizes instead of prohibits dynasties. Dili day kuno tinuod nga nagprohibit, dili day kuno tinuod nga antay ni murag gilipat lang ta nga antay. Pero nagtugot hinuon, nag-legitimize hinuon sa mga political dynasty. Kining maong mga asosyasyon nga nagprotesta na daan, nagkuan ni sila, nakabantay ni sila nga ayay, binuang man nga anti-political dynasty bill, mainig babagan unta, dili pirmahan into law sa presidente. Pero movito kas BBM nga iyang anak o iyang House Speaker nga tinudlo, mao may jointly nag-sponsor ini. Ang gipangayo nining mga nagprotesta mo ni for the Senate to reject the House version during Congress's special session this week, for President Bongbong Marcos to veto any final version that would only prolong dynastic hold over politics and the economy. Ang una nilang gipangayo nga ang Senado mosalikway nining version sa House atol sa final version ini o kung inig buhat na sa nila sa ilahang version sa Senado. Ikaduha nga si Presidente Bongbong Marcos mubabag niini pinagi siyang veto power. Ikatulo, for BBM and senators to support a people's initiative in which citizens themselves will draft and enact a true anti-dynasty bill. Mag-people's initiative kuno, musuportar si BBM, kinalang musuportar si BBM ug ang Senado. Mo ni ikatulong nga gipangayo nining maong mga grupo nga si Presidente Bongbong Marcos ug ang mga senador musuportar sa usa ka people's initiative. Dili mga congressman, dili mga senador kun dili katawhan. Pilion siguro ning katawhan, o sa do not tingali kuan. Do not tingali eleksyon, magpili ining people's initiative representatives nga mo'y mo draft sa usa ka tinud-anay sinsiro nga anti-dynasty bill. Nganong gisaway man niining maong mga grupo ning version nila ni Sandro Marcos o ni Boji D. The groups denounced the House measure as fake. Mini ko no. Inay nga mag-prohibit og political dynasty, magpalig-on na hinoon sa kontrol sa pipilalang ka mga pamilya aron sila na'y pirme nga mangulo umukupot sa tag-as nga pwesto sa atong kagamhanan. They said, and I quote, "The bill limits its prohibition only to relatives within the second degree of consanguinity and affinity." Second degree sa ato pa munay among nahisgutan naman ni namo ni Attorney Mico Sanchez Sabaliero sa ang atong abogado sa kahanginan atol sa programang Ang Balaod ug ang Katawhan. Ang second degree kanang gikan sa amahan ngadto sa anak o gikan sa anak ngadto sa amahan sa consanguinity na o igsuon kanang igsuon gyud pursoso o sa affinity kanang dili kadugo apan naasawa natapi gumikan sa kaminyoon mo nay affinity. So, bana ngatos asawa o asawa ngatos bana. Buti pasabot og dili nato itugot na kana rang duha. Kutob ra diha. Pero og adto na sa pag-umangkon pwede na. Subay nining maong balaod. Unya, ila pag yung gibutangan o qualification, matud pa mo ni nga gisupak sa mga nagprotesta kay Galaan. Ila pag yung gibutangan o kanabang pananglitan
dili samang lokalidad. O panalitan, gobernador, bana. Ang asawa, dili makalansar pagka busy gobernador, kapareha man ng ilang constituency. Apan makalansar siya pagka kongresuman. Kay district naman tong iya. So, para ni ining mga nagprotesta, mga higalaw, para ni maglilindog Jarius Bundok, fake, mini ni nga version. Pag am-am lang ni nato, aron kuno hay ingnon nga naanay enabling law sa gimbutan sa konstitusyon nga anti-dynasty law. Apan nangatarungan si presidential son o majority leader sa House of Representatives nga si Sandro Marcos. Ningon siya nga dili ni Sham Bill, dili ni Ilad. Ningon siya, and I quote, "Marami talagang political dynasties dito sa lower house. I would be an idiot if I said I wasn't from one either. Let's be honest with ourselves here." Ningon si Sandro Marcos nga daghan yung mga political dynasty sila dito sa Kongreso. Nya dili gina ikaglimod nga kadaghanan sa mga congressman mga sakop sa political dynasty. Apil na siya. Let's be honest with ourselves here. That was the limit as to the support we could garner from the lower chamber. Kay kuno, kung ilang pa, lapdan pa ang coverage o ang mapiktahan sa anti-dynasty bill, dili na suportaan sa mga congressman. That was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. It became a consultative dialogue between the leadership and the party leaders to check how much support there is for the said bill. Nangonsulta ko no sila sa ilang mga kauban nga mga congressman. Doon naman ro'y 318 total nga mga congressmen. Apil na ni ana ang mga party list representatives. Nung mingon siya nga, mingon si Sandro Marcos, kanarag yung second degree of consanguinity kutob kun mo. Abot na ganito third ug fourth. Nga ibawal na paglansar, gumikan nining maong balaod nun, wa nay mo suportar nga congressman. Jutay na lang kaayo. Ug dili mapasar kining maong balaod nun. 271 of 318. Dako. 271, 271 ka kongresista sa total o kinatibukan nga 318 silang tanan sa lower house. Mi-approve nining bill nila ni Sandro Marcos o ni Bujidi. Apan kon dili panikutob lang sa second degree of consanguinity and affinity, posible nga wa na mo support nini. 85% ni support nining maong version mo nang kanalay ilang gibuhat una. Those numbers show how entrenched dynasts are in a 2020 study. Ateneo School of Government Dean Ronald Mendoza said, dynasts, ato pa kining mga member sa political dynasty, dynasts dominate 80% of Congress. Sa ato pa, upat sa 5 kabahin. Kada gatos dunay 80 ka congressman nga membro sa political dynasty. O sakop og political dynasty, munang niabot sila diya sa Kongreso. Tungod kay dito sa ilaha, ilang mga distrito, nag-political dynasty ng ilang papa, ilang mama, ilang mga igsoon, ilang tiyo. Mao'y mga leader dito mong sila po niabot diha sa Kongreso. Apan karon gipakita gani nga dili lang 80 kundi 85%. Ilabi na sa mga local position nag-political dynasty. The stranglehold has worsened to 85% of Congress. LaSalle Political Science ex-chairman Julio Tihanqui told Jarius Bundok, gi-infiltrate na sa mga sakop sa political dynasty gani ang party list.
Dili na lang ang district representation, kundi hasta ang party list, political dynasty na po. Nasayod na taana. O kining konstitusyon nato nagbuot nga wa lang gid untay political dynasty kay aron ang tanan katagan og katungod nga makaalagad sa publiko isip public official. Dili gumikan kay ilado nga politiko o political leader ang imong lolo, imong papa, imong mga tiyo o tiya nga ikaw ang ayan sab nga mahimong public official. Dili ingon anak mo ay una sa Batakang Balao. Kanang lain na pong apelyido. Lain na sang pamilya magikan. Kay no one has the monopoly of public service. Mahimo mang mo serbisyo sa tong ubang pamilya, dili lang kay ang inyorang pamilya ang gigasahan sa labang magagagahom niya ng gasa sa pagka-maalagaron. Nyara ba? Mag-ilog sa pagka-maalagaron, mag-ilog sa pagkasulugoon sa lungsod, apan, inig makadaog, makalingkod na, musikrito lang o pangayog kickback. So, dili yung tinuod ng giingon nga, haring lungsod ta, unya sila atong sulugoon. Tanawon ko na to ang kahimtang. Kita pobre, galisod ta sa atong pagkaon, galisod ta bayad sa matrikula sa atong mga anak, galisod ta og bayad sa atong electric bill. Sila, luho kayo ang ilahang pagkabutang. Nindot kayo ilang mga Pinoyanan, brand new ilang mga sakinan pila ka buok. Kita maglisod ganit tagpalit og e-bike. So, unya kita'y hari. Nganong nahari man ta, nya, perting lisura sa atong kahimtang, unya, ang atong sulugoon mo ay perti kaluho o kahamugaway. So, dako ning balika sa atong gobyerno mga higala, apan, kana subject na po na sa lain na sab na to nga hilisgutan unya kaya piki na to sa panahon. So, na, ang balita nag-ingon, nga angayng batukan, kining version karon sa Kongreso, sa ubos Bible Lauranan nga gipanguluhan ni Speaker Boji D. Unyagi, ni co-sponsor sad siya sa sponsorship ni Presidential son Sandro Marcos may tungod sa political anti-dynasty bill. Kung mahimo ning balaod, mao na unya ni ang political anti-dynasty law. Siyam ko no ni. Murag gilipat lang taan ni, giam-aman lang taini, pero inay nga magpugong nis mga political dynasty, mao na hinuon ni ang maghatag og kalig-on nga mag-legitimize, maghimong legal usubay sa balaod sa ilang pagka-political dynasty. Kung sa inyong hunahuna kay galaan. Dini atong tapuson ng atong tulumanon Newsline nining adlaw nga Lunes, Hunyo 22, tuig 2026. Akong balikon, kung ganahan mo sa atong programa, mahimo ninyong matanaw o madungog, matag adlaw, alas 8 ngadto sa alas 9. Kung dili mo kalugaran ng orasa, ma-replay ninyo, pinagi sa pag-type lang sa Facebook page na to nga Bantay Radio Cebu. Nadungog po ninyo pinagi sa South Radio 102.9 MHz FM radio station nga nagsibya o nanukad sa pagsibya sa Karkar o Argao sa Habagatang Sugbo. Inyo sad ning ma-access through YouTube sa atong YouTube channel maogi hapon Bantay Radio Cebu. Sangan sa atong mga sponsors Lacto Puffy ug Asi Laboratories. Sagano sab ni Langkinon Sinisa ug ni Ray Alquizar, akong mga partners, mga co-pilots. Ako si Jun Carillo. Salamat sa inyong pagpakiguban hangtod sa sunod higayon. Maayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao.
at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino